Hello po, magandang gabi po sa lahat. Ito po ulit si Brother Jason, ang tagapagpahayag na salita ng Panginoon sa gabing ito. At muli tayo ay ma-encourage na makapagpasa at manalangin sa ating Panginoon. At sa gabing ito, ang ating topic po is all about discipline o yung disiplina ng Panginoon sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ano nga ba yung purpose ng disiplina sa atin? At ano nga ba yung mga benepisyo or advantage na ating makukuha kapag tayo ay disiplina ng Panginoon? At ang passage na ito ay magagaling sa Hebrews chapter 12 verse 5 to 11. Pero bago po yun, inayahan ko pong lahat na pumikit, buksan ang ating puso't isipan para sa Panginoon, para sa ating panalangin. Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat po sa lahat ng oras at panahon na binigay niyo po sa amin. Muli, binubuksan po namin ang aming puso at isipan. We submit to your will, Panginoon, kung ano nga ba yung purpose ng disiplina sa aming buhay. Naway maintindihan po namin to, ma-apply po namin to sa aming mga buhay. Ito po ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So ito po. So according to Hebrews chapter 12 verse 5 to 11, ang sabi dito ay, "And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives." Verse 7, "It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimately children and not his sons. Beside this, we have an earthly fathers who discipline us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live?" Verse 10, "For they discipline us for a short time, as it seems best to them. But he disciplines us for good, that we may share his holiness. For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it." Pagpalain po sa salita ng Panginoon. So, kung titignan po natin yung passage, according to verse 5, it says here, "My son." So, yung word na son dito, so God is speaking to all believers. So, sa mga mananampalataya lang po pala ito. So, this passage is being addressed to us, believers in Christ. Na, ang dahilan po pala kung bakit ang tanging dinidisiplina ng Panginoon is ang kanyang mga anak. Kasi kung babasahin niyo po yun, ang tinutukoy lang po dito is yung mga nananampalataya kay Kristo. So, if God disciplines you, it means you are His children. And sabi dito, "Do not regard lightly the discipline of the Lord." So, huwag natin baliwalain yung disiplina ng Panginoon sa ating buhay. So, ano nga ba yung purpose ng disiplina? Bakit nga ba tayo dinidisiplina ng Panginoon sa ating mga buhay? First, katulad ng sinabi ko, in verse 5, God is addressing only His children. So, mananampalataya lang po pala ang dinidisiplina ng Panginoon. So kapag hindi ka pala dinisiplina ng Panginoon o hindi ka nakaranas ng mga pagdidisiplina niya, ibig sabihin nun hindi ka niya anak. And the reason why God disciplined us is because it encouraged us to live a life approved to Him. So, ang purpose po pala ng disiplina sa buhay ng isang tao, sa buhay Kristiyano is living a life that is approved to Him. Kumbaga may kinokorek ang Panginoon sa buhay natin. So bakit nga ba tayo kinokorek ng Panginoon? Diba? So as we go on this topic, we will learn what is the purpose of discipline in our life. But in verse 6, sabi dito, "For the Lord disciplined the one He loves, and chastises every son He receives." So when God discipline a believer or His son, He do it with love. So maaari man yung disiplina is sa atin bilang isang tao, isang Kristiyano, masakit, mahirap, which is totoo naman po siya. Pero it is God's love. So when God disciplines us, wants to correct us, it's simply showing His love to us. And sabi dito, kaya pala tayo disiplina ng Panginoon is
the main cause? Sin. Alam naman natin is sin, it doesn't honor God. It is something that displeases God. It's something that takes our attention to God. So, yung pala yung purpose ko bakit dinidisiplina ng Panginoon. At because sin exists, there must be discipline. And ang resulta po lagi ng kasalanan is always palayo ka sa Panginoon. Andiyan po yung spiritual immaturity, yung buhay natin spiritual hindi lumalago or mabagal ang paglago. At dito makikita natin na what is discipline? Discipline means a control that is gained by requiring the rules or orders be obeyed and punishing bad behavior. So, makikita dito na kapag dinidisiplina ka pa ng Panginoon, ibig sabihin meron kang bad behavior sa buhay mo na gusto niyang alisin, na gusto niyang tanggalin, na gusto niyang baguhin sa'yo. And it is a way of behaving that shows willingness to obey or rules. So, kapag dinidisiplina tayo ng Panginoon, dapat mag-submit tayo sa will niya. Kasi, di ba, ang ating mga earthly father, kapag nakagawa tayo ng kasalanan sa kanya, di ba, dinidisiplina din tayo. Kasi, they want to correct something in our life. So, ganoon din pala ang ating Panginoon Diyos. Kapag nakakalas tayo ng disiplina, ibig sabihin pala, He wants to correct something in us. Maring bad habit mo, old bad habit mo, or meron kang masamang ginagawa na alam niyang mas mapapahama ka. Kaya kanya dinidisiplina. And in discipline, it means training. So, kapag dinidisiplina ka pa tayo ng Panginoon, it's also serve as a training. A training that corrects, molds, or even perfect our moral character. So, when we experience discipline, first of all, nako-correct pala tayo. Yung kung ano man yung gusto tanggalin ng Panginoon sa buhay natin, yung kasalanan man yan o yung habit, bad habit man yan, diba? Nako-correct tayo dyan eh. And when God corrects us, syempre, we submit to His will. Kaya nga namumod yung character natin. So, nagbabago yung ating pananaw sa buhay, diba? So, tayo bilang isang Kristiyano, nagmamature tayo. Yung po ibig sabihin nun. And when yung sinabing perfect dito, yes, while living here on earth, it is very impossible to be sinless. But yung word na perfect dito, it means sanctification or trying or doing your best to live a holy life that is pleasing to God. Kaya nga, yung discipline, it has three characters. Yun nga po yung to correct, to mold, and to perfect our moral character bilang isang Kristiyano. So, yun po pala yung purpose ng disiplina sa buhay natin. And the main reason why God disciplines us believers because, again, there is sin in our life. So, alam naman natin sin is very impacting sa buhay ng isang tao, at especially sa buhay Kristiyano. It hinders temporary our relationship with God. It actually destroys us. So, ganun po talaga ganun kagrabe ang sin. Although some people take it very lightly, sa ating bilang isang Kristiyano, dapat maging aware tayo kung ano nga ba yung kasalanan, ano yung nagagawa ng kasalanan, ano nga ba yung masama na natutulot ng kasalanan sa buhay natin. And dito, because of sin, maaring yung dati mo bang ginagawa, actually, pag sinabi kasing sin, medyo broad po siya eh. Maaaring ito yung mga old bad habits na ginagawa mo dati, yung bago ka pa nakalala sa Panginoon, maaaring nagiinom ka. At ngayon nakakalala ka sa Panginoon, maaaring nagiinom ka pa rin. So, nobody knows that but you and the Lord. Hindi ko naman sila sabi na nanginginom lang. Maraming kasalanan po ang maaaring nagagawa pa natin ngayon bilang isang Kristiyano. So, when God discipline us, it addresses that sin. So, alam ng Panginoon na dapat mawala yun sa buhay natin. And diba nga, sabi ko nga, katulad last time, be killing sin or sin be killing you. Kumbaga, tigilan mo yung pag-inom mo o yung pag-inom mo ang pagpapatay sa'yo. So, yun po pala yung purpose ng sin. It serves as a warning for us Christians. Diba? And dito, ang naging resulta po ng kasalanan sa buhay is first, nagkakaroon tayo ng spiritual immaturity or mabagal yung spiritual growth natin kasi nga mas when we sin,
we take on the pleasure of our flesh. We doesn't seek God. Kaya nga, bumabagal yung pag-usap natin sa spiritual na buhay. And second, it hinders our relationship with God. Because when we sin, we don't seek God's sa buhay natin. Diba? Kaya nga dito, reason why God discipline us, yes, sin can cause temporary hinders of our relationship with God. Just like a father and a son situation, if a son does something wrong to his dad, there is a temporary communication problem between them. So, kapag nagkasala po pala ang tayo bilang isang Kristyano, nagkakaroon tayo ng temporary hinderness. Kumbaga, lumalayo yung loob natin sa Panginoon. Kaya nga, discipline is a way that God uses para bumalik tayo. Kasi kapag normal sa isang tao na kapag nakaranas ng problema, lumalapit sa Panginoon. So, God sometimes uses discipline. First, to correct us and mapalapit tayo sa Kanya. Because God is a holy God and He is righteous and He wants us to live a life that is pleasing to Him and away from sin. So, yun talaga yung purpose nun. Ina-address talaga ng Panginoon yung kasalanan sa isang tao bilang anak niya. And marami, there are kinds of discipline na ginagamit ng Panginoon. And first dito is yung trials. We all know trial is a test of faith, patience, and stamina through subjection to suffering. So, ang isang way po pala ng pagdidisiplina ng Panginoon is trials sa buhay natin. God sometimes sends trial to us as a form of discipline. Diba? So, He addresses that. And second, yung pain. Yung pain na naranasan natin is either physical, emotional, or mental pain man yan. It could be a discipline sa Panginoon. Gagamit din niya bilang disiplina yan. And third, yung sickness. Again, it could be physically, emotionally, or mental. So, dito po kadalasan, kapag tayo nagkakasakit, hindi naman po lagi, pero most likely, kapag tayo nagkakasakit, due to our bad habits. Example, dati naninigarilyo ka. Hindi ka pa nakalala sa naninigarilyo ka o kung ano man yung ginagawa mong paninira sa katawan mo, ngayon nakakalala ka sa Panginoon, syempre, hindi naman biglaan natitigil mo na yung pag-iyosi mo. It takes time. So, kapag ang isang Kristyano na hindi pa rin niya nagagawang isuko yung kanyang paninigarilyo o kanyang pag-iinom, minsan gumagamit ang Panginoon ng mga sakit para ma-realize ng tao, ng kanyang anak, na ang kanyang katawan ay templo ng Holy Spirit. So, yun po yung kadalasan ginagamit ng Panginoon. Diba? Pero hindi ko naman po nila lahat. Kumbaga, ang ano lang po dito is, kung ano nga ba yung discipline? Ano yung purpose ng discipline sa buhay natin? It corrects our life. And dito, sa conclusion po natin, God discipline His children for their own good. Though this is very hard to experience, but He uses them to continue to come to Him more and mold their character. So, dito, akala natin na ang pagdidisiplina is napakahirap. Pero again, ang discipline po ay may benefit. Ang benefit po niyan, once we learn na mali pala yung ginagawa natin, natututo tayong lumapit sa Panginoon at titigil natin yung ating kasalanan. So, yun po yung benefit nun bilang isang Kristyano. We learn to submit, to obey to our God. Second, God disciplined us because He wants to address the sin in our life. Sin can destroy a believer's life in all aspects, and He uses discipline as a warning in our life. So again, discipline is a form of love by God. Pag ang isang tao hindi nakaranas ng disiplina sa Panginoon, dapat po siya magtaka. Kasi tunay nga ba siyang anak ng Panginoon? Diba? Kasi sabi dito, God discipline His children. And though mahirap sa atin to, naranasan natin, pero He do it with love. And again, when we say love, this is very perfect. Kumbaga, makikita natin doon na everything that God does, He do it for our own good. And lastly, discipline by God is a proof that you are His children. So yun nga po sinabi ko, lahat ng Kristyano, didisiplina ng Panginoon accordingly. So ngayon, kapatid, again, I'm not pointing fingers at anyone, but the Bible reflects our sinful nature, our stand with God. So kung ano man yung
kung ano man naranasan natin ngayon, kung didisiplina naman tayo ng Panginoon, pag-pray natin yon. Ay kung hindi naman tayo disiplina ng Panginoon, praise God. So sa gabing ito, I want to encourage each one of us to pray for one another, for our pastors, for our family, at yung COVID-19, pag-pray natin yung buong Pilipinas at yung buong mundo. At ito po si Brother Jason. Maraming salamat po.